Mga kapatid, balitang West Philippine Sea tayo mga tol, no? Extraordinarily large fleet of Chinese ships are spotted inside the territorial sea of Pag-asa Island mga kapatid, no? Ayon dito sa report mga tol, dumagsa ang hindi pangkaraniwan o extraordinarily na malaking bilang ng mga barko ng China mga tol, no, sa loob ng teritoryo ng Pilipinas dito sa Pag-asa Island. Yan ay ayon sa West Philippine Sea Monitor mga tol at ayon din kay Powell. No, panoorin natin tong balitang to mga kapatid mula rito sa Inquirer today. At mamaya-maya meron tayong pag-uusapan o kaugnay mga tol sa nangyaring rally dito sa may EDSA Shrine. Dahil ayon dito sa report ng mga pulis, no, dito sa Net25 ay mga bayaran daw mga tol. At yung almost 600 o yung 600 na supporters daw na nagpunta doon ni VP Sara mga tol, may mga videong inilabas daw ang pambansang pulisya na umano'y naglalaman ng ebidensya ng hakot at bayaran, no, sa protesta mga kapatid. Nako, aalamin natin yan mamaya pero unahin muna natin to, no. Dito tayo sa West Philippine Sea mga kapatid dahil dumagsa ang hindi pangkaraniwang bilang daw ng mga barko ng China. Panoorin natin to mga tol. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify kapag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so panoorin natin to mga tol. An extraordinarily large fleet of Chinese ships are spotted inside the territorial sea of Pag-asa Island, according to a West Philippine Sea Monitor. In a social media post, Eto kay Ray Powell mga tol. Sabi rito sa social media post niya, 26 November 26 mga kapatid, by far the largest PRC, no, vessel swarm I've ever seen of. Sabi niya gano'n, pinakamalaking nakita niya mga tol dito sa Pag-asa Island. Despite clouds, I count at least 73 to 75 ships sitting 2.5 to 5.5 nautical miles from Philippines. Sabing ganon. Sea Light Director Ray Powell says at least 73 ships were spotted on Tuesday, November 26, at least 2.5 nautical miles off Pag-asa Island. Ibig sabihin mga to, hindi to basta-basta bahagi lang ng exclusive economic zone. Ito mga tol ay nasa loob mismo ng 12 nautical miles territorial sea natin. Sa loob na mismo ng teritoryo natin. No, kasi meron tayong 12 nautical miles territorial sea yun. Diyan hindi basta-basta pwedeng pumasok ang kahit na sino mang barko nang walang paalam. Pero paglagpas ng 12 nautical miles up to 200 nautical miles mga tol, yan yung tinatawag nating exclusive economic zone. Pero dito 2.5 to 5.5 nautical miles pa lang mga tol, or within its 12 nautical miles territorial sea. Nandoon na daw mga kapatid dumagsa ang mga barko ng China. Well within its 12 nautical miles territorial waters. Nako. Powell notes it was the largest Chinese vessel swarm he's seen off Pag-asa Island. In a follow-up post, Powell says about 83 Chinese maritime militia and fishing vessels were spotted within Pag-asa's territorial waters on Wednesday, November 27. Ayan, no? Confirms. No, at least 83 militia and fishing ships. Ito yung sinasabing mga mga tol fake. Nagpapanggap lang na fishing ships yan. Nagpapanggap lang na barkong pangisda. Pero ang totoo mga tol, ang sakay niyan mga sundalo at Coast Guard nila mga tol. Within Philippines Pag-asa Islands territorial sea right now. Nako po, ayaw talaga mga kapatid kilalanin ng China yung access to right natin at ayaw nilang kilalanin mga tol yung exclusive economic zone natin. Eto malala, pati yung territorial waters natin mga tol pinasok na rin nila. Grabe yun. According to Powell, this latest move might indicate that China is taking advantage of the political turmoil in Manila to send a message directly referring to the verbal feud of President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte. Oh, narinig niyo yun mga tol? Narinig niyo? Balikan natin balikan natin. Baka nalagpasan ninyo. Balikan natin yung sinabi mga tol sa report. Is taking advantage of the political turmoil ulit. of territorial waters on Wednesday, November 27. According to Powell, this latest move might indicate that China is taking advantage of the political turmoil in Manila to send a message. Etong ginawa daw ng China mga tol, sabi ni Powell,
ay maaring sinasamantala ng China ang nangyayaring gulo dito sa politika, mga kapatid, dito sa Pilipinas. Habang nagkakagulo, mga tol, nagkakaroon ng labanan, awayan ng politika dito sa Pilipinas, mga tol, sinasamantala ng China, unti-unting pumasok sa teritoryo natin. Last territorial waters na yan, mga tol, hindi na yan basta exclusive economic zone. Within 12 nautical miles na yan, mga tol. 'Di ba? Tama rin yung ibang sinasabi ng mga nagko-comment no? Parang nililihis nila yung atensyon no? Kasi yung atensyon ng mga tao, mga tol, nakatutok sa West Philippine Sea, sa mga nangyayaring kaguluhan dito sa West Philippine Sea. Ngayon, kita nyo, laman ng balita, mga tol, tungkol kay VP Sara, tungkol kay PBBM. Sabing gano'n ng mga nagko-comment, mga tol, parang nililihis nila yung atensyon. Ngayon, eto, sabi ni Powell, parang pwedeng sinasamantala ng China, mga tol, yung nangyayaring political turmoil dito sa Manila o dito sa Pilipinas, mga tol. Directly referring to the verbal feud of President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte. Pag-asa Island is the largest maritime feature in the Kalayaan Island Group, Nako. which serves as the seat of the local government of the municipality of Kalayaan in Palawan. More than 400 civilian locals call the island home, together with stationed military, law enforcement, and civilian government personnel. However, China asserts ownership over the entire South China Sea, including Pag-asa Island, despite the 2016 International Tribunal ruling invalidating its sweeping claims. Oo, tigas na mukha ng mga yun Grabe, no? Ayan, sabi ni Powell, mga tol, na malamang ay sinasamantala ng China itong mga kaguluhang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Dahil ang mga tao, mga tol, nahahati din. No, merong mga sumisigaw ng Marcos resign. Alam naman natin, mga tol, PBBM. Yan ay nakikipaglaban sa China. While eto namang kabilang panig, Duterte naman is kakampi ng China, mga tol. Ay, naku po. Anyway, eto. Lipat naman tayo rito sa isang balita, dito sa Net25, mga kapatid. Ayon dito sa report, nagtipon-tipon sa EDSA Shrine ang 600 supporters ni VP Sara, mga tol. Pero dito sa report, ito basahin natin para baka sabihin nyo sa akin lang galing to Ito galing to sa Net25, mga tol. Binibigyan lang natin ng reaction video, mga balita ngayon. Inilabas ng pambansang pulisya o Philippine National Police ang video na umano'y naglalaman ng ebidensya ng hakot at bayaran sa protesta ng supporters ni VP Sara Duterte sa Shrine kagabi. Ayon sa PNP, binayaran umano ang mga dumalo ng nasa 200 hanggang 500 piso bilang suporta sa Vice Presidente. Yan ang sinasabi natin, mga tol. Yan ang sinasabi natin, di ba? Kaya gumugulo. Kasi ang mga tao, dahil sa hirap ng buhay, nagagamit kayo, mga tol, ng mga politiko. Kailangan talaga puwersa ninyo Ay nako, panoorin natin to. Inilabas ngayon ng pambansang pulisya ang video ng umano'y hakot at bayaran sa mga nagprotesta sa EDSA Shrine kagabi. Binunyag ng PNP na nasa 200 hanggang 500 piso ang bayad sa mga sumama bilang pagsuporta kay VP Sara. O baka sabihin nyo naman, fake news ako rito, mga tol, nagre-reaction lang tayo sa balitang pinapanood natin. Hindi ako nagpabalita niyan. No? Sabay lang tayong nanonood. Kung ano yung napapanood ko, napapanood mo rin, nagbibigay lang ako ng komento at reaction. PNP na mismo nagsabi niyan. Magreklamo kayo sa PNP kung di nyo matanggap. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, nandito tayo sa EDSA Shrine at ito na yung ikalawang gabi ng pagprograma at pagtitipon-tipon ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Nandito raw sila para ipaabot sa kinauukulan yung kanilang mga hinaing at mga panawagan. Alam mo difference nito, mga tol, sa mga nakaraan, pag mga ganitong people power na ganito at saka mga tawag dito ay rally na mga ganito, may kita mo, di ba, laging nakasuporta ang simbahang Katoliko. May mga pare, may mga madre. Kaso eto problema ng Duterte. Di ba nung kapanahunan ni President Digong, kalaban niya yung mga pare. Di ba ang malapit sa mga pare, ang malapit sa mga madre, ang malapit sa simbahan, mga tol, is mga panig ni Vice President Leni. So ngayon dito,
Ewan ko lang kung susuportahan siya ng simbahan, mga tol. Hindi natin alam yon. Kasi yun lang talaga makikita nating lagi tuwing may, halimbawa, people power dati ng Marcos, di ba? Ando doon yung mga madre, di ba? Alam niya, tatandaan niyo yun. Ngayon, eto, pinagmumura ni Tatay Diggs dati yan eh. Ewan natin, mga tol, kung makakakuha sila ng suporta dyan. Kahapon pa ng umaga nang magsimulang magtipon-tipon sa EDSA Shrine ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Mula daw sila sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Kagabi, umabot sa 600 ang bilang nila. Nagsagawa sila ng programa sa lugar bilang pagpapahayag ng suporta sa pangalawang Pangulo. Wala naman ho kaming ibang hangad kung hindi maayos ho ang ating Pilipinas. Lalong-lalo na ho si BP Sara. Yun ho ang hangad natin. Ang Kung ang hangad ninyo is maayos ang Pilipinas, eto lang mga tol, wala dapat kayong pinapanigan sa mga yan. Di ba? Ayusin natin yung kanya-kanya nating mga buhay. Kasi kapag etong mga politikong to at wala silang nakuhang suportang bibit-bitin nila sa mga rally nila, hindi sila makakapag-rally. Di ba? Alangan na mag-rally sila lang. Kaso syempre, pag wala silang mahanap na suporta nila at para umalma doon sa kabilang political group na kalaban nila, mga tol, ito na nga. Sabi nga ng pulisya, magkakabayaran dyan. National Police, mahigpit daw na minomonitor ang sitwasyon sa lugar. Sa gitna nito, ilang video daw ang nakarating sa kanila na magpapatunay na hakot ang mga supporter sa EDSA. Ito po yung nagkukwento na isang tao na hinatak lang sila nung kanilang mga barangay para pumunta doon. At mamaya ipapakita din, parang may mga resibo pa nung mapagbigay sa kanila ng 200. Nako. Ipinakita rin ng PNP ang ilang video na magpapatunay na umano'y binabayaran ng mga supporter. Ito po yung nililista po yung mga pangalan po nila. Nako. Nililista po nung binibigyan, inaabutan po sila allegedly ng mga Allegedly nilinaw, allegedly. kinumit Wag mo nang masasaktan ng mga nasasaktan. po sa kanila po na pera po na yung una daw po allegedly ay 500 daw po yung ipinangako sa kanila, but it turned out doon po sa ito po ipapakita po natin itong yung logbook po na yan po. Medyo pinilabuan lang namin yung mga pangalan po nakalagay po dyan to. Pero paglilinaw ng PNP, hindi nila hinuhusgahan ang mga nagpapakilalang taga-suporta ng Vice Presidente. We don't want to prejudge po yung mga kababayan po natin dito na napangakuan at na nagamit po for their own vested interest po. Okay mga tol, ito para sa side ng PNP naman, na hindi nila hinuhusgahan mga tol yung mga tao at hindi rin naman natin hinuhusgahan yung mga tao mga tol. Sa hirap ba naman ng buhay ngayon di ba? Tatayo ka lang doon mga tol, tatayo ka lang doon para pamparami lang ng tao. Kung totoo kasi allegedly nga maaabutan ka, sabihin nating tulong, pamasahe man lang, pumunta ka doon di ba? Pumunta ka doon, pangkain man lang. Kaysa nagtatrabaho ka, kaysa kumikilos ka, halika, sumama ka na lang sa akin, kikita ka sa akin. Diba? Ano lang naman mga kapatid, no? Sabihin na lang natin, baka sakaling ipagmatwid nila, ito lang naman token lang naman of appreciation sa lahat ng mga nagpakita ng suporta. So, hindi naman sana masama yon mga tol, no? Pero, dahil nga kasi politics itong pinag-uusapan dito, hindi mo talaga mawawala sa isipan mo yung bayaran di ba? So we're not sure if this is true. We're just sharing it because kumakalat po ito sa social media. Kagabi nasa 250 pulis ang idineploy ng Eastern Police District at ng QCPD upang tiyakin ang kaayusan sa lugar. Hindi naman sila pinaalis at hinayaan lang na makapagprograma. Wala pong order sa amin na i-disperse yung grupo na yan kasi sila po ay malayang nagpapahayag ng kanilang saloobin. At saka wala naman po at hindi naman po sila nag-occupy ng isang public area. Okay. Alex, maringi tinanggi nitong mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte yung akusasyon na sila ay hinakot at binayaran para magtipon-tipon dito sa EDSA Shrine. Nandito raw sila dahil sila ay ugat ng tamang pamumuno ng Administrasyong Duterte at nitong si Vice President Sara Duterte.
Alex. Okay, Mar, may napansin ka bang popular o kilalang personalidad na maaring nagiging leader dyan sa naturang pagtitipon? Alex, ang nakita ko lang kanina na nagsalita dito yung si Ka Eric, no? Yung nagbo-broadcast sa SMNI at nandito rin yung si Morales na dati namang PIDEA agent. Maliban sa kanila, wala na ako nakitang mga iba pang mga personalidad na nangunguna dito sa pagtitipon-tipon sa EDSA Shrine. Okay, Alex. panghuli siguro, Mar, ano ba ang panuntunan ng ating otoridad sa paggamit dyan sa EDSA Shrine? Meron bang dapat ba silang kumuha ng permit para sila magdaos ng kanilang kilos protesta dyan? Well, Alex, ang sinasabi ng PNP, itong lugar kung saan nagpo-programa itong mga supporter ni BP Sara ay isang pribadong lugar. Ito ay eksakto nasa harap nitong isang malaking mall at nasa pagitan nitong simbahan naman sa harap. So, yan daw ang dahilan kung bakit hinahayaan lang sila na magprograma o payapang magprograma dito sa nasabing lugar. Okay lang naman kasi freedom of expression di ba? Nasa demokrasyang bansa tayo Papayagan talaga sila diyan basta wag lang siguro yung makakagambala na sa daloy ng trapiko. Kasi kadalasan mga kapatid, yung mga ganong klaseng pagrarally ang talagang sinisita at dinidisperse na ng mga kapulisan. Hanggat wala naman nangyayaring ganon, wala naman sigurong problema. Basta hindi makakaapekto sa daloy ng trapiko, di ba? Habang nandiyan ka naman, Mar, no? Kumusta ang daloy ng trapiko? Yan. Nakakaabala ba sila sa ating mga motorista? Alex, may mga pulis naman na nakadeploy dito para alalayan yung daloy ng trapiko. Kasama nila dyan, syempre, yung mga security guard nitong malaking mall na umaalalay doon sa mga sasakyan na papasok at palabas mula dito sa mall. Sa ngayon, maayos pa naman yung daloy ng trapiko dito dahil itong mga supporter ni BP Sara na nagpo-programa ay binigyan lang ng maliit na espasyo dyan sa aking likuran. Alex. Okay. Goods lang yun. Maraming salamat sa iyo, Mark. Alright mga kapatid, yan at mga napanood nating balita. Una is yung extraordinarily large fleet mga kapatid ng mga Chinese fishing vessels and militia vessels na dumagsa sa territorial sea ng Pilipinas mga tol, within 12 nautical miles mga tol ang pinasok nila at ang sabi nga doon ni Ray Powell malamang parang sinasamantala daw mga tol ng China etong nangyayari ng political turmoil, mga kaguluhan sa politika mga tol dito sa ating bansa. At ang mga pulis naman ngayon ay naglabas ng video na kumakalat daw online na bayaran o nagkakabayaran mga tol. Mga hakot lang daw etong mga dumalo. O siguro hindi man lahat pero may mga dumalo rito sa pagpupulong na to na binayaran lang daw di umano mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa mga balitang to na ating napanood? Pwede ka magbigay ng reaksyon, komentaryo sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.